Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Pisces, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa kataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. December 1 to 15. This is a general reading, Kabayat Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo, Kiyo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi ito energy nyo, ibig sabihin hindi ito energy nyo. May lumabas na isa. Akso, force working against you. Ingat ka. Wishbone ka. May broken bone ka. Okay, we have the candle. You will be shown the way. Okay, may mga sitwasyon sa buhay mo na ipapakita sa'yo. Trust to your intuition. Yan, may magkakaroon kayo ng enlightenment. Mga dapat gawin, mga new idea, no? Mga kasagutan sa inyong mga tanong o pinagdadaanan this time. We have the love story, financial pitch. Okay, it's good, ano? Ibig sabihin, maaaring magkakaroon kayo or mag-a-unlock. Yan, we have the key. Successful outcome to your problem. Yan. Kumbaga, yung may mga, kung kayo is medyo ng problema sa trabaho nyo, sa pera nyo, o ano man sitwasyon na meron kayo, the key, nasa sayo yung key. No? Yan, yung mga problema nyo. Magkakaroon kayo ng enlightenment yan. Yan. And then, the financial pinch. Dito natin ilagay si candle kay key. Maaaring may mga ginagawa kayo, no? Na isang sitwasyon na pinagkakaperahan, mga also, ano ba to? Bonuses, 13-month, o kaya mga overtime. Yan. Also, with the crib, birth, conception, child, or enterprises. Yan. Maaaring nakakaisip na kayo ng mga enlightenment, mga new ideas, ganyan. Sa nakita ko dito, business, pagkakaperahan, yan. Baka nagkakaroon na kayo na may mga enterprises na, no? Ibig sabihin, iba sa inyo is may business nga. Maaaring magbi-business kayo or may business na kayo. Pero the key is in yours. Kung gusto niyo daw na, nasa iyo daw yung kasagutan na to. Diba? We have the broken wishbone. Wish will not be granted. Ang nakita ko dito, kung, ito ha, is kung, yes, kasi magkakaroon dito na, yes, we have the candle, diba? Ibig sabihin, we have the candle. The candle of an idea. Diba? Pero kung hindi mo siya gagawin, kasi the key is in yours, ikaw mismo yung magsususi nun, nung ano na yon, diba? It will broke. Diba? Nasa sayo to. No? Maring ibang aspeto ng buhay mo when it comes to your, wish come true, baka hindi mag-granted, pero yung kasagutan kasi na is nasa sayo, kasi nasa sayo si key. Alam mo paano mag-success. Alam mo paano mo resolbahan ang isang problema or yung mga hinihiling mo na achievement this time. Nasa sayo yun eh. Ingat ka rin, no, dito. Kayax. May mga tao na maaring may mga masamang balak sa'yo, ganyan. Kasamaan mo sa trabaho, ganyan. Baka ito yung mga tao na maaring magkaroon ka ng negosyo, maaring negosyo, mga tao na nangungutang or nakikipag-collab sa'yo, ganyan. Maaring itong mga tao na to is masama pala yung balak sa'yo. No? Ingat ka pa rin. You need more to trust your intuition. Kasi we have din naman talaga the enlightenment. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo, di ba enlightened siya? Di ba ilaw? Alam mo sa sarili mo kung sino yung totoong tao at sino yung nagpapanggap. Okay? Huwag ka magbulag-bulagan dito. Ipapakita sa'yo yung kasagutan sa mga nakakausap mo, kung sino sila, ipapakita sa'yo. Trust to your intuition. Tingnan natin. Anong energy ni Pisces? 1 to 15? Lumabas siya. The 9 of Wands. Anong parating kay Pisces? Anong parating kay Pisces? Ano pong parating kay Pisces? The Tower. Wishbone to ah.
Ano ang dapat iwasan? Ano po ang dapat iwasan? Tanong natin at titignan ko kung para saan si ano ay ang mga card na yan. Ano yung dapat iwasan? Ano po ang dapat iwasan ni Pisces? The Lovers. Ingat ka. Sino kaya yan? And we have the Hermit. Nangyayari sa'yo. Bakit po ang kanya energy ano? 9 of Wands. Bakit 9 of Wands? May third party ba sa inyo? Bakit 9 of Wands? Ang energy niya. About saan? About saan to? Ano yun? Okay. Ang energy mo daw is meron ka daw mga makakausap, no? Kumbaga may mga biglaang mangyayari, maaring pag-uusap, may mga biglaang mangyayari na maaring kasamahan mo to sa trabaho, o sino man to sa buhay mo, no? Yan, may mga makakausap ka na hindi maaring magkaroon ng pag-aaway, no? Maaring malaking pag-aaway or maliit, ganyan. Also, may mga nakakausap ka na matataas ang ego. Yan. May mga tao na ayaw nila ng ginagawa mo, na mga tao, na they don't want to collaborate you, no? Sa nakita ko dito. O ikaw, ayaw mo sila rin ka-collaborate o kausap, ganyan, no? Sa nakita ko dito. May 3 akong tao na nakikita dito. Maaring kaibigan mo to, kasamahan mo sa trabaho, anyan. Baka ikaw rin mismo yung umiiwas, no? Sa nakita ko dito. Kasi, ang energy mo kasi ngayon is may mga delay. Ganyan. Magkakaroon, halimbawa, may nag-aya sa'yo, hindi ka sasama. Ganyan. Kaya medyo delay, no? And also, iba dito is, you are still stuck sa isang sitwasyon mo na maaring may nangyari in the past. No, kasi nakita ko yun sa'yo, yung deep wound or may mga nangyari sa buhay mo na you're still holding yung sitwasyon na yun, na hindi mo pa siya kayang pakawalan. Ganun, ang nakikita ko dito. Maaring may mga deep unhappiness, ganyan, in the past, na nakita ko dito. O kaya, kasi nakita ko ito parang, you're looking for direction dito. Kaya pala dito si Key, di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng enlightenment, di ba? We have the candle. Nagkakaroon ka ng enlightenment to pitch the financial, di ba? Kaya nakita ko dito. Or mga ideas. Yan, pagkakaroon ng idea or revert sa sarili mo, lalo na when it comes to money, ganyan. So, nakita ko dito. No? Ganun. Parang nandun yung deep wound. Siguro may mga nangyari bagay sa in the past na nagkaroon talaga ng mga broken wishbone, no? Sa nakita ko dito. O kung ano man sitwasyon na to na nagkaroon ka ng deep unhappiness. Ingat ka rin kasi maaring yung iba sa inyo is maaring manakit din yung mga likod nyo, ganyan. Maaring din dito sa nakita ko dito na maaring may mga tao or may tao dito na you abandon o inabandonahan ka, ganyan, na maaring hanggang ngayon is medyo masakit para sa'yo, no? Sa nakita ko dito. And then, either siya is namatay or inabandonahan ka o inabandonahan mo siya. Ganyan, sa nakita ko dito. Dito, no, tarang may nagra-rock bottom sa'yo. Ano ba ito? May pupo ako sa ano. Yeah. May pupo na naman ako sa balikat. Ingat ka dito, meron ditong tao na ibig sabihin, in the past, merong tao na nag-backstab sa'yo pala. No. Nalaota mo, umipupo ako. Dali lang Ano ko kasi, lumunuba po sa kanila sa balikat ko. Diba? May sinasabi dito na
meron ka daw isang bagay na ginagawa ngayon na walang kabuluhan. Siguro kung you are sad, ganyan, wala kang kabuluhan yun, di ba? O kaya you are still stuck, wala kang kabuluhan yun, di ba? Parang nasasayang ka lang ng oras. Kasi nandito yung sitwasyon na parang may isang parte ng buhay, na isang parte ng aspeto ng life mo na parang kang parang tumigil yung mundo mo, ganyan. Maring may nawala ba? Parang ganun. O kaya may yun nga. Tsaka sa nakikita ko dito, yung iba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon mo na you're trying to fight sa isang, kasi andito yung ikaw or someone, parang andito yung pinufull niya yung sarili niya sa isang bagay. Ganun. Either sa'yo, o ikaw pinupull mo yung sarili mo sa trabaho mo, sa karelasyon mo, ganyan. Pero, deep inside, nasasaktan ka, ganyan. Pero, kung ipinufull mo yung sarili mo sa isang bagay, pero hindi ka masaya, pointless nga yun. Bakit ka pa, parang napipilitan ka na lang, di ba? Ganun. Pero kasi we have the candle, ibig sabihin, magkakaroon ng mga talaga, rising above na kasi ito mo, we have the sun, diba? Ibig sabihin, there's a hope, but keep fight ka lang din talaga, pero huwag ka magpapastak din dito. Diba? Sa ngayon kasi is you need to use your head when making a decision this time. Kasi nakita ko dito is may mga delay na mangyayari sa'yo. Yan, may mga delay. Kung may mag-aaya sa'yo, delay. Kung may makakipag-collab sa'yo, delay. Yan, may mga delay. No? Nandun yung kasi mga parang misalignment ka sa isang situation mo. No? Sa nakita ko dito. Yung iba dito, no, kung ikaw is may kasamahan sa trabaho, parang may mga nakikipagkompetensya sa'yo. Tingin nila sa'yo is kakompetensya kanila. O sa karelasyon man yan, o sa trabaho. Bakit tower ang parating sa kanya? Bakit tower ang parating kay Pisces? About, ano yan? Tapos na to? Again? So, nakikita ko dito, parang ang weak nitong foundation na to, no? Either sa karelasyon mo, o kaya sa kasamaan mo sa trabaho, o kaya also this apret, no? Yan. Parang handin yung pagkakaroon ng weak in this relationship. Ganyan. Parang sa'yo kasi is, someone is want to talk, or nakakausap mo na siya, either kasamahan mo siya sa trabaho, kaibigan mo siya, no? Sa nakita ko dito. And then, parang ang nakikita ko dito is, parang someone also spying you. Dito. Yung maaaring tinitingnan niya yung mga Facebook mo, ganyan, mga social media mo, o kaya maaaring nakakausap mo na talaga ito. Andito rin yung yung sitwasyon na mga tao na walang pangarap sa buhay. Walang pangarap sa buhay. Parang halimbawa, you have a foundation, di ba? Friend, kasama sa trabaho o karelasyon, kung sa anong foundation man niya, sa nakita ko dito. Hindi siya matatag sa nakita ko dito. Napaka-weak nitong foundation na to, kaya nagkakaroon ng problema, no? Yan, may mga problema. Hindi siya totally, anytime pwede siya mag-collapse, no? Sa nakita ko dito. Yan kasi why, maaring kung may mag-aaya sa'yo, no? Maaring mag-aaya sa'yo na isang na kaibigan, tatlo kayo, apat kayo, ganyan. Ayain ka niya, labas naman tayo, minsan, ganyan, no? Ang sinasabi dito, this relationship or this foundation is not, ano ba to? Hindi siya ganun katatag. Kasi, ito daw yung mga tao or situation na,
they using you lang, no? Ginagamit ka lang din nila para sa kanila, para sa kanya o sa kanila. Ganyan. Kumbaga ano lang, hindi sila nagtiting ng future. Ikaw nagtiting ka, sa tingin ko. Kasi ang nakikita ko sa'yo parang, nahandyan sila o wala, okay lang. Ganun nakikita ko sa'yo. No? Kasi you are too smart. Matalino ka. Nakikita mo, kasi we have the candle, di ba? Nakikita mo kung ano yung pakay nila, tapos alam mo kung ano yung intention nila. Yun ang nakita ko. Tsaka ano ka rin, ikaw rin yung tao na pinag-aaralan mo yung tao. Kapag nakausap mo, pinag-aaralan mo na siya. Habang nakakausap mo siya, pinag-aaralan mo na kung sino yung tao na yun, kung ano yung personality niya, how they talk, ganyan. Tinitingnan mo na siya, nagmamadsyag ka na sa kanya. Ganun ka rin. Ganun kang tao. Kaya, ang nakikita ko sa'yo, alam mo kung sino yung makakatulong sa'yo at kung sino yung makakapagbigay sa'yo ng pagpapahalaga. No? Dito. Kasi ito yung mga tao na to na na yun nga, they using you para sa kapakanan nila. Mga tao na hindi talaga sila tao or mga tao na hindi sila faithful. Unfaithful sila actually. Pang sarili lang to, disloyal. Bakit kaya may nakikita ko dito na tao na corrupt? O kaya itong mga tao na to na mga kaibigan mo sa nakita ko o kasama mo sa trabaho, hindi sila stable actually. Hindi sila stable. Parang hindi ko nga alam kung may trabaho ba sila o wala talaga silang ipon. Baka bili lang sila ng bili, ganyan. Hindi sila nag-isip kasi ng future dito eh. Tsaka wala silang pakialam din naman sa'yo. Sinabihan talaga eh. Ganyan. Diba? Ikaw din, kumbaga, basta masaya lang sila, masaya. Ganun lang sila. Kung sino man yan, karelasyon mo, kapatid mo, kaibigan mo. Ay, sabihin ko yung We have the Earth and Capricorn, the water. Diba? Water in Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio, issue. And we have the Page, Aquarius, Gemini, and Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, and we have the Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Ingat, ingat. The Lovers. Bakit dapat niyang iwasan is the Lovers? Ano yun? Bakit po Lovers? Pwede explain mo sa akin? Saan? Sino? Sino yan? Sino to? Sino to? Sino yan? Okay. Okay. We have the air in Gemini. We have the water, Pisces, Cancer, Scorpio. And we have yun pa rin, water yun. And also, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Sabi dito is, iwasan mo daw yung mga tao na ginagamit ka lang. Ganun. You need to move on daw. Kumbaga, mag-iba ka ng direksyon, no? So, nakita ko dito. Kasi, merong communication ako nakita dito, no? Maring 2, 4 kayo, ganyan. Ako nakita na yun nga, pag-aaya din. Siguro, baka ayain ka, aalis kayo. And, umiwas ka daw sa kanila. Sinasabi dito. Pero it's up to you. Diba? It's up to you. So, nakita ko dito. Ikaw magdedesisyon nito. Yes, there's a union. There's a union or getting together or something. Someone's want ng open communication or they want ng
yun yun sa'yo, ganyan, ang nakita ko dito, baka nga may alis kayo o lakad kayo, either this your lovers, dalawa kayo hanggang apat, no? Iman ito is lovers mo, kaibigan mo, ganyan. Pero itong mga tao na daw ito is, ano daw, distressed person to. Sila yung, ginagamit ka lang. Ganyan. And also, when it comes to a lover, kumbaga hindi, kasi magkaiba kayo ng energy eh, no? Kung this is a lovers or a friend or kasama mo sa trabaho na mga nabanggit ko, itong mga to is ano lang to, yung iba dito siguro nagkaroon kayo ng breakup. Kung nakaroon kayo ng breakup, maaring din na gusto niya pang makipag-communicate sa'yo, no? Yung tao na to. O kaya kung kayo is magkasama ngayon ng lovers mo, maaring itong taon na to is ginagamit ka lang niya sa kanyang pangsariling kasiyahan or pangsariling kapakanan. No, also, when it comes din sa ibang tao din na sinasabi ko dito, ginagamit ka lang niya. No, itong tao ito is distrust. Sinasabi na hindi kayo compatible kasi magkaiba kayo ng thinking. Iba yung nasa isip niya, iba rin yung nasa isip mo. No? Ganyan. Hindi kayo daw match. Kakaroon ng inequality and also umiwas ka daw sa mga gano'n, sa mga tao na na hindi compatible sa'yo. Anak, baba mo na. Tingnan natin. When it comes to a love. Tsaka umiwas ka daw sa yung mapasok sa isang sitwasyon na third party. Yan. Iwasan mo rin yung malungkot, ganyan. Kung there's a breakup, yan, iwasan mo na itong muna isipin na makapag-itabang muli sa kanya kasi hindi kayo daw para sa isa't isa. Kung iniisip mo daw na soul connection kayo, it's no. No, nangyari yon at nangyari kasi ginawa yun ni universe. Aalisin ni universe talaga yung mga tao na kailangan natin pero nakikita niya yung mali. Diba? Yung want natin, kukunin niya, aalisin niya. Pero yung need natin ang ibibigay niya. Okay? Ano ang love? Love is sa lahat. Sarili. Anak, dito ka nga sa balikat ni mami. Sarili, anak, kapatid, magulang, karelasyon. Iwas ka sa third party dito, ha? Ibig sabihin, kung kayo is may karelasyon ngayon, maaring kayo is magkahiwalay. Kasi hindi ka nag-iisa sa buhay niya. Ano po ang advice? Maaring nagkaroon na rin ng breakup dyan sa iba sa inyo. Advice po kay Pisces. Maaring 2 months ago, 2 days ago, 2 hours ago, ganyan, o 2 years ago, yan, nagkaroon na ng mga breakup or mangyayari pa lang sa iba. No, maaring nagkakaroon ka na talaga ng candle enlightenment, no? Ganyan. O kaya naman, nagkakaroon ka na ng enlightenment, kailangan mo na lang yung buksan. Diba? Trust your intuition. Bakit 5 of Cups ang love? Ibig sabihin, nagkaroon na talaga ng no? Ano yan? Ano yan? Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng mga pagsisisi na when it comes dito sa love na to. No? Kasi, sabihin ko muna. We have the water in Scorpio. We have the earth in Aries. We have the Aries, Leo, Sagittarius, Aries, fire in Aries. And we have the earth in Virgo. Ganda ka, Pisces, Cancer, Scorpio. Photo. Okay, ibig sabihin, when it comes dito sa love na to, is nandun talaga yung regret, handun yung disappointment, kumbaga, handun yung mga pagsisinungaling, maaaring ikaw or siya is meron ng iba, or meron siyang pamilya, sa nakikita ko dito, no? Itong love na to, sa nakikita ko dito is, para siyang in and out, no? Hot and cold, hot and cold, parang ganon. Parang handun kasi yung pagsisinungaling, no, itong love na to is siya, failure relationship. Either siya is kasal, or may karelasyon siya, or ikaw. So, nakita ko dito. Kaya nakita ko dito is, parang handito you want clarity sa kanya,
Gusto mo ba ng clarity sa kanya? Gusto mo ba mag-explain pa sa sayo at mag-sorry sa sayo? Why? Bakit? Para saan? 'Di ba? Hindi niya inaway na naman, 'di ba? Kung ito is about a love, hindi niya deserve ang pagpapatawad kung siya man ang nagkamali, 'di ba? You need to follow your heart and go forward sa future kasi ang nakita ko there's a new love coming in sa'yo, no? There's a new love coming in sa'yo. Sa nakita ko dito, yan, maaring may magpaparamdam sa'yo, no? May tao na magbibigay ng bagong pagmamahal sa'yo. Kaya ako sa'yo, mag-forward ka, no? Kung nakita ko to, huwag kang manghinayang dito sa relationship na to kasi hindi siya worth it. Diba sabi ko nga sa'yo dito, maaring napasok ka sa isang third party. Diba? Kaya maaring nagkaroon din ng break-up. Kumbaga, kung alam mo na may third party, bakit ka pa mag-aano kasi darating yung time, maghihiwalay rin kayo. Napaka-bitter ko, no? Hindi, totoo naman, bakit? Diba? Hindi niya deserve. Hindi nito deserve ang second chance. Diba? Sabi, ang lupit mo naman, ate. Hindi naman. Kasi, wag kang papasok sa may mga sabit. Ako, napasok na ako sa may sabit, pero, ang hirap pala. Alam mo yung ang hirap manimbang. Ang sakit. Kasi ikaw rin yung talo at then ikaw yung matatalo. Tsaka karma. Karma talaga. Ibibigay sa'yo. Magbubumirang kasi yun eh. Magbubumirang sa atin yung ginawa natin talaga. Yan. Itong to, it's a failure. Andito yung nagsisisi ka, nagkakaroon ka ng regret. Oo, masaya kayo, ganyan. Sa nakita ko dito. Pero, hindi kasi nandito yung pagsisinungaling. Naging unfair din kasi ito. And then, nandito yung sitwasyon na ikaw or siya is parang gusto mo ng clarity or i-correct o actionan itong sitwasyon na to. Hindi na. Ito na naman ako, bitter na naman ako. Bakit kailangan? It's no need. No? Tingnan natin, bakit 7 of advice. Bakit po? Ay, asa na yan? Okay. Okay, so nakita ko sa'yo dito. Ang advice niya sa'yo is, kailangan mo daw i-cut yung mga situation o mga bagay sa buhay mo na hindi nagiging totoo. Kumbaga, you need to escape sa isang sitwasyon na hindi nagwo-work, ganyan, i-cut mo na yon. Alam ko na matalino ka, you are very smart person, Pisces, na nakakita ko dito. And then also, huwag ka daw ma-frustrate or ma-stagnant sa isang sitwasyon na yon, no? Kasi, it's more on pagsisinungaling yan, iwas ka dyan sa mga tao na dishonest, mga liar, mga cheating, magnanakaw, babaero, lalakero, yan. Yung mga nagtataksil, iwas ka daw doon. Yung mga tao na manipulation, yan, no? Iwas ka daw doon. You need to get getting away with something, no? Sa nakita ko dito. Kailangan mo daw ngayon ng bagong simula, bagong pag-asa, no? Kumbaga, mas mag-focus ka ngayon and give hard work sa mga ginagawa mo this time, sa work mo, ganyan. Kailangan mo daw magkaroon palagi na you need to analyze and progress and strategizing yung mga bagay na magagawin mo this time. Kasi you are a very smart person, you need na daw na mag-look to the fact before ka daw mag-action this time, Kasi ikaw naman yung tao na very, very supportive. You're offering support talaga and giving an advice. Ganun ka kasi, ka-smart person. Always ka rin na hindi ka talaga bias, no? Kumbaga, kung sino yung mali, hindi ka, nasa gitna ka, hindi ka nagiging bias sa lahat, no? Matalino ka, kaya yung gamitin mo yun. Kailangan dito ng lakas ng loob, sinasabi dito. Para magkaroon ka ng satisfaction. Tsaka, pagpapasya na rin. Pagpapasya and focus to growth, to plan, again. Love yourself more, no? Arigato na, God bless.